Utang, utang, utang. Doon sa mga small claims nating topic, merong nag-comment na papaano daw kung yung may utang sa kanya na malaking halaga ay anak daw ng barangay. Hindi na natin ilabas sa screen kung ano yung pangalan at kung sino ang nag-comment. Kasi para sa privacy niya, para sa security niya, alam niyo naman yung iba sa mga nakaupo kapag nakita ng mga ganyan, nang nag-iinit ang mga tenga, baka pag-initan pa yung follower na nagtanong about sa ganitong senaryo. Ang mahirap talaga sa Pilipinas, masyado nang mahina ang batas ng small claims. Kasi nga, civil case lang, walang kulong, unless estafa. Dahil sa bagsak na ekonomiya, dahil sa maraming walang trabaho, dahil sa maraming tao ang nahihirapan, hindi talaga may iwasan ng pag-utang. Mga middle class nga dyan, umuutang pa eh. Yung tayo pang walang-wala. Kaso nga, ang problema ay yung batas na small claims. Batas para doon sa mga naargabyado dahil nagpautang, may interest o wala. Sobrang hina ng batas. Umaabot pa na minsan nalulugi yung taong nagreklamo dahil walang napapala. At kung mamalas-malasing ka pa, matsyempo ka pa doon sa barangay na kamag-anak o kaibigan yung nirereklamo mo, patay tayo dyan. Hindi natin nilalahat ang pangit na ugali na nakasanayan ng karamihan na nakaupo. Uulitin ko ha, hindi lahat kasi may matitino, pero karamihan, hindi rin kalimitan or madalas. So, mas marami, pero hindi lahat. Got it? Okay ka na tayo. Kung sakaling nasa barangay ka na, may agreement na may ganito, natatakot kang magsampa ng kaso, natatakot kang magsampa ng reklamo para mapailan ka ng CFA, para maisampa mo sa korte. Kasi kamag-anak, kakilala o kaibigan ng nasa loob ng hall yung taong nirereklamo mo. Ganito yon. Ang pinakamaipapayo ko lang dyan, i-file mo pa rin, mag-file ka pa rin ng reklamo. Kasi kailangan talagang dumaan sa barangay ang usapin ng small claims bago umakyat ng korte. Merong mga nakakagawa na inaakyat kagad, pero ang pinakatamang proseso ay dadaan ka talaga dito sa babang kapulungan na ang tawag ay barangay. Ano nga ba ang gagawin mo kapag nag-file ka ng kaso at naramdaman mong unfair, hindi tama, may mali, at mayroon kang mga pruweba na ang desisyon ay hindi umaayon sa taong nagreklamo o hindi patas para sa dalawang panig. Dahil nararamdaman mo na may bias. Ang bawat elected officer inahalal natin dito sa ating barangay ay dapat maasahan. Dapat pumapanig sa tama, dapat ibinibigay yung tamang hustisya para doon sa biktima may patas at malinaw na pag-intindi. Para doon pa lang sa unit na nasasakupan nila, naaayos na at napagkakasunduan na at hindi na umakit pa ng korte. Pero kung may mali at sigurado ka, hindi lang basta pakiramdam, ang mga taong nagiging bias, pumapabor sa iba, hindi na ibibigay yung hustisya dahil sa personal na interest. Tapos ng usapan dito sa barangay at walang nangyari dahil alam mo may mali, umakyat ka sa DILG. Ang DILG ang gumagawa ng investigasyon, obserbasyon para sa mga kawani ng pamahalaan. Kasama na dito ang mga barangay para tignan kung tama nga ba yung ginawang aksyon or may mali dahil umangat yung personal na interest, dahil kakilala or kaibigan nung kapitan or kagawad ng nasasakupan. Bukod sa DILG, meron ka pang isang pwedeng lapitan, ang Office of the Ombudsman. Ang ahensyang ito talaga yung mga pumupuna. Sila yung nagpapatawag, sila yung naghihigpit. Ito yung focus doon sa mga gumagawa ng kabalustugan, humahanap ng mga taong irresponsable sa trabaho nila sa gobyerno. Pero hindi ka pwede mag-direct sa kanila nang hindi ka muna pumunta sa barangay at doon karoon ng agreement at hindi mo naramdaman fair ang decision. Tsaka lagi mo rin titignan na unfair ba talaga. Pero kung titignan naman talaga ay patas ang ginawang pagdesisyon. Mararamdaman mo sa husga ng paggawa, pagkilos ng ahensya ng barangay kung ito ay patas o hindi. So last na natin to sa small claims ha, ng hirap sa Pilipinas. Naramdaman mo ng biktima ka at paulit-ulit ka pa magiging biktima dahil makaka-encounter ka ng mga taong hindi marunong magbigay ng tamang hustisya. Para ito sa mga nakararami na nangingibabaw ang personal na buhay kaysa sa tamang aksyon.
At para naman sa kakaunti na gumagawa ng mga kanilang mga trabaho sa ating mga kabaranggayan, salamat sa inyo dahil sa dami ng gumagawa ng mali. Nandyan pa rin kayo na mas inuuna ang trabaho dahil sa kapayapaan kaysa pagtakpan ang mga kaibigan o kamag-anak kapag nakakasuhan. Tandaan natin, mas magandang turuan natin ang pamilya o kaibigan natin na maging patas, gumawa ng tama, at huwag natin konsintihin dahil pagdating ng araw, yung maliit na bagay na pagkonsinti natin ay nagiging sungay sa kanila at baka maging mitya pa at butas sa pagsihip kung karapat dapat ka pa dyan sa posisyong inuupuan mo. Turuan nyo silang magpakatao at huwag konsintihin. Isipin nyo lagi ang mga biktima at huwag laging ang pabor ng iba.